Mga kapuso, patuloy nga po ang panawagan ng ilang transport group kabilang ang grupong Piston para sa pagbasura ng Public Transport Modernization Program ng gobyerno. At itong Martes nga lang po ay dumulog sila sa Korte Suprema para hilingin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa naturang programa. At kaugnay po niyan mga kausap natin ngayong umaga, si Kamodi Floranda, ang pinuno ng grupong Piston. Kamodi, magandang umaga po. Welcome sa Unang Balita. Magandang umaga po, Sir Ivan, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Bago po natin pag-usapan itong inihain ninyong petisyon sa Korte Suprema, kumustahin ko lamang po, yung mga miyembro ninyo na karamihan na hindi nag-consolidate, sila po ba'y patuloy na nakakapasada o sila po'y napilitang tumigil at dahil sa banta na sila'y hulihin? Sa ngayon po ay yung iba ay nakakabiyahe naman kahit papaano, pero yung ibang mga operator ay hindi na talaga nila pinalabas yung kanilang mga jeep. Kaya dahil nga doon sa panakot ng LTFRB at ng DOTR, dahil medyo malaki yung kanilang penalty, yung sinasabi nila na ito ay consider na quorum, kaya ang penalty nito ay nasa 550,000 at sa driver ay 10,000, suspendido ng 3 buwan. Kaya natatakot yung ating mga operator bagamat talagang gusto nilang mapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Okay. Ito hong hinihain ninyong petisyon, kayo po'y humihiling na maglabas ang korte ng TRO. Pero may ilan din po kayong mga issuances ng gobyerno na nais ninyong maibasura. Pwede nyo ho ba i-detalye sa amin ang mga ito? Yung naganap pong pagkilos natin nung Lunes, ito po ay follow-up sa ipinail po natin noong December, at saka ng April 29 na kung saan ay humingi nga po tayo ng TRO kaugnay dito sa PUBNP program dahil marami pa talagang itong kailangang pag-aralan at mamasos nga busbusin yung programa batay na rin mismo sa mga hearing natin sa Kongreso at sa Senado ay hindi pa dapat ito ini-implement ng LTFRB at ng DOTR. Kaya tayo ay muling dumulog na sa Korte Suprema para may post yung paglalabas nila ng kagyat ng TRO kaugnay nga dito sa programa. Okay. Meron din pong naganap na pag-uusap sa pagitan ninyo at ni Senador Chis Escudero. Tama ho ba? Pwede niyo ho bang maibahagi sa amin ano ang kinalabasan ng usapang yon ng mga senador? Masasabi ho ba ninyo na sa ngayon ay nakahanap kayo ng kakampi sa Senado? Sir Ivan, at tayo ay ito nga nung last hearing natin sa Senado na kung saan ay naglabas nga ng Senate resolution yung ating mga senador. 22 na senador yung pumirma doon sa kagyat na posisyon na isuspindi nga muna yung programa ng PUBNP dahil sa kalagayan nga na maraming katanungan pa yung ating mga senador at siyempre yung ating mga commuters sa sektor ng transportasyon. Kaya nung nakaraang Lunes po tayo ay pinatawag ni Senate President Escudero para pa doon sa ilang mga detalye pa ng ating mga kahingian kaugnay nga dito sa usapin ng programang ito. Kaya nano po tayo dahil nanindigan po ang Senate President na hindi nila babawiin yung kanilang inilabas na resolution ay yung kanilang resolution, yung Senate resolution na pinasususpindi nila yung implementation ng PUBNP. Ang sinasabi ni Senate President, yun namang mga nakapasok na doon sa programa, halimbawa yung nakapag-ano na po ng corporation, nakapagbuo na ng partiba, ay mananatili na sila doon. Ang pinasususpindi na lamang ng Senado ay yung mga hindi pa pumapasok doon sa programa ng PUBNP. At nakita rin ng ating mga senador na bati sa ating pakipagtalastasan ay talagang maraming bagamat sinasabi nilang nasa 80% na yung nag-comply. Pero ang tanong pa rin dito, ito ba'y voluntary na pumasok sa programa o ito'y napilitan lamang dahil nga doon sa tahasang pananakot ng LTFRB at ng DOTR. Kaya tayo ay nananalig tayo at natutuwa tayo dito sa posisyon ng ating mga senador na talagang isuspindi itong programang ito. Pero Kamodi, ang sinasabi ho ng Pangulo, gayon din ng gobyerno, kayo daw ho ay minority na rito Yung 80%,
umaayon na sa programa at 20% na lamang daw po ang piston at iba pa mga grupong tumututol dito. Ano ang reaksyon nyo dito? Sa atin ay malinaw yung ating pananaw na hindi tayo maliit na porsyento lamang at ito yung napatunayan natin nung tayo ay naglungsad ng mga pagkilos ng nakaraang linggo na kung saan ay halos sa buong bansa ay na-paralyze natin yung usapin po ng transportasyon. At dapat hindi ito pinagbabasihan ni Bongbong Marcos yung maliit ba o malaki ang usapin dito ay marami nagko-question sa kanilang programa. Ang sinasabi nga po natin, ang batayan ba ng 80% ay yung maraming sinasabi nilang maraming nag-comply o maraming napilitan para mag-comply lamang dahil sa gusto makapagserbisyo sa ating mamamayan at makapaghanap buhay ang mga driver at mga operator. Kaya sa atin ay tayo ay malinaw yung ating mga pinanghawakan. Batay din mismo po Sir Ivan sa datos ng LTFRB. Sinasabi nga po nila na sa 12,770 pa lamang ang mga modern na tumatakbo sa ating bansa. At ang tipo ay nasa 160 o 170 pa rin na mga traditional jeepney ang tumatakbo sa ating bansa. Kaya ibig sabihin noon, kung sasapin po ng majority at malaking bilang, mas malaki pa rin ang bilang ng ating mga traditional jeepney. Kamodip Noranda, maraming salamat po sa ibigay ninyong oras sa unang balita ngayong umaga. Ingat po kayo. Maraming salamat po Sir Ivan at ingat po. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.